Ang panliligaw, pinaghihirapan daw. Yan ang isa sa mga pinakahalagahan kong aral na natutunan ko sa aking ama. Kapag babalikan kasi ang love story nila mama, talaga namang masasabi mong worth the wait ang paghihirap ni Papa para mapasagot lang ang nanay ko. Nandyan ang pangakarana, paninilibihan sa pamilya ni na mama, pagbibigay ng bulaklak at pagsusulat ng mga love letters. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag dumating na ang panahon na manliligaw ako, ganon rin ang magiging diskarte ko para sa babaeng magugustuhan ko. Ako nga pala si Lance, 23 years old, at isang proud na NGSB o no girlfriend since birth. Hindi naman ako nagmamadali kasi chill lang din naman ako sa buhay. Pero minsan, napapaisip rin ako kung bakit wala pa akong nagiging girlfriend. Isabi naman ng mga nakakakilala sa akin, hindi ako malayong magustuhan dahil kahit simple lang akong lalaki, may pagkakalog rin naman ako. Sa panahon daw ngayon, ang mga babae gusto yung mga lalaking malakas ang sense of humor. Dahil sa pagiging NGSB ko, nagiging tampulan ako ng tukso minsan ng mga kaibigan ko, lalo na ng best friend kong si Marcos. Siguro kaya hindi ako nagmamadali sa pag-ibig dahil may mga pinagkakabalahan din ako sa buhay. Nandyan yung nag-aaral pa ako. Oo, sa edad kong to, nag-aaral pa rin ako pero hindi dahil bulakbol o tamad ako. Nag-aaral pa ako dahil nag-shift ako ng course. Dati akong engineering student na nag-shift na sa mass communication dahil hilig ko naman talaga ang pagsusulat at paggawa ng mga kwento noon pa. Pero natagalan ako nang ma-realize ko na ito pala ang daan ng gusto ko talagang tahakin. Tuloy pa rin naman ang buhay kahit na wala pa akong girlfriend o nililigawan man lang. Ako pa rin naman yung Lance na chill lang at mahilig tumawa. Lance, ano? Naka-uniform ka pa talaga, ha? Wala na akong oras magpalit eh. Tsaka mahalaga, nakarating ako, di ba? Teka, ayos tong birthday ng girlfriend mo ah. Syempre naman, pre. Kasama kaya ako sa nag-organize nito para kay Jeya. Alam mo naman, di ba? May effort ako na boyfriend. Ano? Pa-effort daw. Oo. Baka naman may kasalanan ka kay Jeya, kaya ka nagpa-effort ng ganito para pagtakpan. Ano ba yun? Oy! Ha? Sira ka eh. Ano tingin mo sa akin, ha? Walang kwentang jowa kay Jeya? Eh, kung sabihin ko oo. Ano? Ay, ikaw, sumusobra ka na, ha? Sino bang best friend mo sa aming dalawa, ha? Ikaw! Pero sa mga ganyang bagay, naku, ilalaglag agad kita kay Jeya, no? Uy, Lance! Uy, Jeya! Happy birthday! Ganda nitong party mo, ah. Cool! Oo naman, no? Ewan ko ba dito kay Marcos, akalain mo yun? Makakaisip ng ganito kagandang idea? Uy, babe naman. Grabe ka naman sa akin. Pre, girlfriend mo na nagsabi niya na, hindi ako, ha? Sige. Yan kayo magaling. Pagkaisahan ako, pare-parehas kayo. Mapa-best friend man o sarili ko pang girlfriend, binubuli. Deserve mo naman yun, pare. Ang arte mo naman, baby. Kala mo naman maniniwala kami sa'yo. Ay, teka nga, Lance. Uy, ano nang balita sa'yo? Ano may jowa ka na, ha? Ano po namang klaseng tanong yan, babe? Isang Himalaya ata ang hinihiling mo kay Lance. Kapag nangyari yun, magpapamisa talaga ako. 2 misa pa kung gusto nyo. Isama na natin yung pabindisyon dito sa best friend ko. Ba? Ano, binabalikan mo ako ng pangasar, ha? Alam mo, pag ako talaga nagka-jowa. Hoy, ano ba? Ayan, wala kang jowa, ha? May ipapakilala ko sa'yo. Huh? Sino yan, ha? Mukha naman di ko ma-reach yan, ha? Alam mo naman ako, Jeya. Simpleng tao lang ako, ha? Ewan ko sa'yo. Teka, nasa na ba yun? Sabi niya, nandito daw siya eh. Ay, ayun! Elise! Elise! Hi, Bes! Oh, Bes, happy birthday ha. Kanina pa kita hinahanap eh. Uy, Elise. Medyo long time no see, ah. Uy, Marcos. Oo nga eh. Medyo busy kasi sa work. Ay, oo nga pala, Elise. I want you to meet our friend, Marcus's best friend, actually, si Lance. Elise si Lance, Lance si Elise. Hi, Elise. Hello. O siya ha, maiwan ko muna kayo dito. May mga pupuntahan lang din akong ibang bisita. Marcos, samahan mo ko ha. Tara, babe.
Lance, ikaw na munang bahala dito kay Elise, ha? Pero, Jaya, Sige babe, maiwan muna namin kayong dalawa. Lance, Elise, enjoy lang kayo dito sa party ha. Okay, bye-bye. Elise. Elise, right? Yes. Matagal mo na bang kakilala si Jay at Marcos? Medyo. Ako si Marcos, best friend ko talaga yan since high school pa. Hindi ko naman tinatanong. May sinasabi ka ba, Elise? Wala. Student ka pa? Naka-uniform ka kasi. Oo. Nag-shift kasi ako ng course from engineering to masscom eh. Medyo malayo, no? Oo nga, malayo. Pero parang bagay naman sa'yo yung masscom. Medyo madaldal ka na kasi agad kahit bagong kakilala pa lang. Sorry, may pagkakaganito talaga ako eh. Ay, okay lang. May pagka-seryoso saka introvert kasi ako ng konti kaya hindi talaga ako mahilig mag-start ng conversation. Awkward kasi. Teka, masscom ka, di ba? Di marunong ka magsulat. Mahilig ka sa mga kwento. Medyo. Mahilig ako magbasa ng libro. Kaya rin ako nag-masscom. Parang gusto ko kasing makapagkwento para maka-inspire. Medyo mataas ako mangarap eh, pero malay mo, di ba? Oo nga. Who knows, di ba? Maganda rin yan. Bihira na lang kasi yung mga lalaki na mahilig magsulat at magbasa. Ano bang mga binabasa mong libro? Mahilig ako sa poetry. Shakespeare. Uy, malalim yun ah. Nagbabasa rin ako nun eh. Pero hindi Romeo and Juliet yung paborito kong gawa niya ha. Nice yun. Anong paborito mo sa mga ginawa niya? Ako kasi yung Midsummer's Night's Dream eh. Saka yung... Galing. Ako rin yung paborito ko rin yun saka yung Macbeth. Ay, maganda rin yun. Alam mo, nung high school ako, nawiwirduhan sila sa akin kasi ganyan yung mga binabasa kong libro. Ang hirap ko daw i-reach. Grabe, hindi ko magets yung ganung pag-iisip. Mahirap naman kasi maintindihan talaga. Tsaka, hindi pang lahat yung mga ginagawa ng Shakespeare. So siguro, masasabi natin na matyaga tayong dalawa. In fairness, okay ka naman palang kausap eh. Pasensya na kanina kung medyo masungit ako ah. Ganun lang talaga ako, lalo pag bagong kakilala pa lang. Ayos lang yun, no? Medyo sanay rin naman ako nasusungitan ng ganun eh. Di ba, Lev? Friends naman na tayo eh. Add kita sa Facebook? Sure ka dyan? Oo naman. O, aka na rin yung phone mo. Lagay ko na yung number ko. Tapos lagay mo na rin sa phone ko yung number mo, ha? Ako yung bisita ni Jaya sa kanyang birthday party. Pero parang ako pa ang nakatanggap ng regalo sa aming dalawa. Nung gabing yun, nakilala ko si Elise at naging magkaibigan naman kami. Hindi rin natapos sa birthday party ni Jaya ang pagkakaibigan namin ni Elise dahil nagtuloy ang aming komunikasyon sa text at online. Paminsan pa, nagkita na rin kami ulit ni Elise para magkasama. At kasama rin namin sila Marcos at Jaya. Kaya naging mas close pa kaming apat. Hindi ko maintindihan pero parang gusto ko pang mas kilalanin pa si Elise. Siguro dahil ang misteryoso ng dating niya para sa akin. Gusto kong mas maging malalim pa ang pag-unawa ko sa kanya. Kaya nagtsatsaga akong kausapin siya. Halos inaraw-araw ko ang pagte-text at chat sa kanya. Noong una, hindi masyadong nagre-reply at namamansin si Elise dahil busy rin ito sa kanyang trabaho. Pero nakuha ko rin naman ang kiliti nito. Baka naman si Elise na ang sagot sa matagal ko ng pinagdarasal at magkaroon na ng love life. Grabe yung pinanood dating movie. Ang ganda-ganda. Kaya ka ba iyak ng iyak? Ang iyakan mo naman? Grabe ka naman. Hindi ka ba nalungkot o naiyak? Wala ka bang puso? Ito naman, binibiro ka lang eh. Sorry na. Joke lang ito naman. Kinabahan agad. Baliw ka rin talaga minsan eh, no, Elise? Kinabahan ako dun ah. Akala ko nagalit ka talaga sa akin. Grabe naman kung magagalit na ako sa'yo ng dahilan doon. Malay mo. Alam mo, gutom lang yan. Kumain na nga muna tayo. Sige, mukhang gutom na rin ako eh.
Sarap naman ng pagkain dito. Mamahalin ba dito, Lance? Ayos lang. Sulit naman yung bayad kasi masarap naman yung pagkain eh. Basta libre mo to, ha? Sige lang. Kahit anong orderin mo dyan, orderin mo na. Minsan lang ako manlibre, uy. Sige na nga, lubusin ko na to. Joke lang, ha? Elise. Hmm. May sasabihin sana ako sa'yo. Tsaka may bibigay din ako. Ano yun? Kasi, teka, ano ba to? Alam mo, Lance, relax ka lang. Pwede mo naman sabihin kahit ano sa akin eh. Ano ba yan? May problema ka ba? Sige, teka, bago yan. Ito. Ano sige? Flowers. Yung favorite mong sunflowers. Oh, ang gaganda naman ito. Ang bango din, ha? Lance, thank you, ah. May kasama pa yan. Ayan. Chocolates din. Favorite mo din to, di ba? Oo, favorite ko nga rin yan. Teka, birthday ko ba? At may paganito ka? Malayo pa naman birthday ko, ah. Ito po. May sulat din ako para sa'yo. Ano to? Whoops! Pwede bang mamaya mo na basahin yan? Nakakahiya eh. Bakit naman? Ito naman, oh. Listahan ba to ng mga ginastos mo ngayon? Tapos ganitong paraan ka lang maniningil, ganon. Basta malalaman mo din yun mamaya. Diba may sasabihin ka pa? Ano nga yun? Elise, siguro naman nararamdaman mo rin na higit pa sa kaibigan ang tingin at turing ko sa'yo. Sa totoo lang, minsan nagtataka rin ako sa'yo eh. Sa mga sinasabi mo, sa kung paano ka mag-alala sa akin. Pero syempre, ayoko naman kasing mag-assume agad, 'di ba? Saka wala namang problema sa akin yun eh. Nakaka-touch lang na yung pakiramdam na may nag-aalala, yung parating may nangangamusta, saka yung may nakakausap din sa mga problema. Pero hindi naman kita naisipan ng ganun kasi ayoko nga manggaling sa... Akala ko rejected ako. Pero, yun nga, Elise. Gusto kita. As in, gusto kita. Mababasa mo ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo dyan sa love letter na sinulat ko para sa'yo. May tula din ako sinulat dyan. Sana magustuhan mo. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko eh. Saka kung ano yung sasabihin ko dyan sa sinabi mo, pero salamat ha. Salamat dahil nagustuhan mo ko. Isang tulad ko na masungit, parating busy, maraming responsibilities. Pero in fairness naman sa'yo kinaya mo akong patawanin, kausapin at saka kaibiganin. Kaya salamat Lance ha, dahil nagtiyaga ka sa akin. Sus, ulit naman eh. Ayos lang yun. Ikaw talaga. Naku, tapusin na nga muna natin tong pagkain natin. Baka lumamig na. Masarap pa naman to. Alam mo bang first time lang na may gumawa ng ganun sa akin? Sa edad kong to, sa buong buhay ko ngayon lang may nagsulat para sa akin ng love letter. Kala ko nga sa movies lang nangyayari yun Deserve mo naman yun eh. Deserve mo yung mga magagandang bagay kasi maganda. Inside and out. Nakakala Ikaw talaga, puro ka nalang bole. Mapa-text, chat o kaya sa Hoy, personal. hindi yun bola lahat Sige, sabi mo eh. Elise, sisimulan ko na sana manligaw sa'yo Ha? Total, alam mo naman na may feelings ako sa'yo, di ba? Seryoso ka ba? Pagdating sa'yo, seryoso talaga ako, Elise. Ganon. Sige. Talaga ba? Yes, yes. Makayas ka naman. Paano sinagot na kita? Practice lang. Ganun pala kasaya kapag pumayag yung gusto mong tao na ligawan mo siya. Sa totoo lang, first time ko kasing manligaw kaya sobrang kabado talaga akong umamin kay Elise. Hindi naman sa first time kong umamin, pero first time ko kasing magtanong sa isang babae kung pwede ko siyang ligawan. Kaya gusto kong planuhin ito para kay Elise. Hindi ko alam ang magiging diskarte ko sa panliligaw ko kay Elise pero sisiguraduhin kong maipaparamdam ko sa kanya yung nararamdaman ko. Lance, pare. Ba naman tong project mo? Daming ginagawa masyado, hindi ka ba nahihirapan? Pero parang hindi mo naman ako kilala eh. Strong kaya to.
Kasing strong ng kakayahan mong mapasagot si Elise. Sira ka talaga eh. Best friend ba kita o hindi? Akala ko ba supportive ka? Tatanong lang ako, ba't galit agad? Ako sa'yo. Pero ano na? Kumusta na ba yung ligawan nyo? Nararamdaman mo na bang mapapasagot mo na siya anytime? Pre, yun nga eh. Ano kasi, totoo niyan, hindi ako marunong manligaw talaga. Kaya baka hindi rin ako maging matagumpay dito. Ito naman inuunahan mo kaagad eh. Siguro naman may plano ka kung paano mo siya liligawan bago ka magsabi sa kanya na gusto mo siyang suyuin, di ba? Meron naman. Pero nag-aalala lang ako na baka hindi sapat kasi yung mga gusto kong gawin para kay Elise. Ano ba kasing balak mo? Simple nga eh. Susundin ko siya sa work, pagkagaling ko sa school. Kasi sakto naman yung tapos ng last subject ko. Tapos patapos na rin yung trabaho niya. Tapos ihahatid ko siya sa bahay nila. Hanggat maaari, araw-arawin ko yun. Basta kaya ng oras namin parehas. Tapos, paminsan-minsan, ayayin ko siyang mag-dinner. Alam mo naman pre, estudyante pa lang ako eh. Di pa nga ako nagtatrabaho, wala pa ako sinisweldo. Kaya medyo mahirap sa budget. Larang yan naman pre. Eto sabihin ko sa'yo mas malakas na diskarte yung effort kesa sa material na bagay. Promise. Mas kinikilig yung mga babae kapag parati kang nandyan para sa kanila. Mas gusto nila yun kasi doon nila mas nararamdaman na mahalaga sila para sa atin. Mga babae kasi mas pinapahalagahan yung suporta kaysa sa regalo. Kaya huwag mo gawing issue yung budget mo, no? Lalo na't nanliligaw ka pa lang naman. Pero kasi, gusto ko rin maibigay kay Elise yung mga bagay na deserve niya. Hindi, oo naman. Gets ko naman. Pre, ganun din naman ako kay Jay eh. Magagawa mo rin naman yan sa future. Lalo kapag naging kayo na, di ba? Mas magkakaroon ka ng chance na gawin yun para sa kanya. So sa ngayon, huwag mo muna isipin yun ang gawin mo, mas iparamdam mo yung presensya mo kay Elise. Pero huwag kang masyadong clingy, kasi hindi pa kayo. Minsan kasi ayaw ng mga babae yung ganun. Ganun ba yun? Oo, Lance, alam mo, huwag kang possessive. Alamin mo yung limitasyon nyo. Kasi may sariling mundo pa rin naman kayong dalawa. Tsaka nililigawan mo pa lang yan si Elise. Kaya hindi ka pwedeng mag-demand. Respetuhin mo rin yung space na meron siya. Sana tama lang yung mga ginagawa ko para kay Elise. Tsaka gusto ko sana old school na ligawan eh. Yung may harana, nagbibigay ng flowers. Alam mo yun, sinusulatan ko siya ng love letters, pinagpapaalam sa magulang. Mga ganun. Uso pa ba yun? Magugustuhan kaya niya yun? Pareho naman. Ayos nga yun eh. Kasi bihira na lang sa mga lalaki yung ganyan kung manligaw. Swerte nga si Elise na ganyan yung diskarte ng manliligaw niya. Salamat pre. Hindi ko kasi alam talaga yung gagawin ko eh. Kung tama ba yung mga galawan ko para kay Elise. Gusto ko, si Elise yung magiging first girlfriend ko. Kaya kahit gaano pa katagal, hihintayin ko siya at liligawan. Sana lang ako rin yung right person para sa kanya. Alam mo pare, yung seryoso mo talaga pagdating kay Elise no? Huwag ka masyadong ma-pressure. Tsaka, unahin mo muna nga tong project mo. Tapusin na natin to. Para maaga ka rin makabiyahe papunta kay Elise. Matagal pa kaya si Elise? I-text ko kaya na nandito na ako. Kasi paano magiging surprise to? Sige. Dito na ako dadaan kasi dito yung sakayan ko pa uwi eh. Sige, bye. See you tomorrow. Elise! Lan? Surprise! Anong ginagawa mo dito? Wala. Sinusundo ka tapos ayayain kita mag-dinner. Ayos lang ba yan? Oo naman. Tara. May alam mo kung masarap na kain na malapit dito. Sige, gutom na rin ako eh. Naku, promise ko sa'yo magugustuhan mo dito yung ulam nila. Ay, naku, lalo tong sinigang. Tara, kain na tayo. Sarap nga. Sabi ko sa'yo, di ba? Kamusta naman yung araw mo? Buti hindi ka gano'n ka-busy para sadyain ako rito. Nakakaya naman kasi pinuntahan mo pa ako. No, bye, Liz. Maliit na bagay lang to. Alam mo, dapat masanay ka na sa pagmumukha ko. Kaya hanggat kaya, dalas-dalasan ko yung pagsundo-sundo ko sa'yo dito. Kung ayos lang sa'yo. Aww, ang sweet naman nun. Alam mo, sobrang na-appreciate ko yung effort mo. Salamat sa lahat ng mga ginagawa mo para sa akin, Lance, ha? Pero kung mahahassle ka at conflict sa schedule mo yung mga ginagawa mo sa school, huwag mo nang pilitin, ha? Siyempre, kailangan mo namang unahin yun. Alam mo kasi, Elise, first time ko kasing nanligaw talaga eh. Kaya hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Kaya kung magkakamali man ako o madidisappoint kita, sana pagpasensyahan mo ako First time mo talaga? Oo. Parang hindi naman halata. Kasi ang galing mo magsulat ng love letters eh. Doon pa nga lang, kinikilig na ako eh. Pero sana, mapagtyagaan mo rin ako ha.
Sana maintindihan mo rin na minsan, marami lang din akong priority sa buhay, kaya hindi kita mauuna. Wala namang problema doon. Tulad na sinabi mo sa akin, unahin mo lang yung mga kailangan mong gawin. Ayoko makahadlang sa'yo. Tsaka sapat na sa akin na pinapayagan mo ako mag-effort para sa'yo. Gagawin ko lahat ng kaya ko, may paramdam ko lang sa'yo na mahalaga ka para sa akin. Я мороженку еще съел. Приятно. Nakakatuwa at ang sarap sa pakiramdam na na-appreciate ako ni Elise. 16. Если уколоть, Lalo na ang mga ginagawa ko para sa kanya. Kaya lalo akong ginaganahan sa panliligaw ko kay Elise dahil wala akong nararamdamang pressure sa aming dalawa. сейчас сколько сегодня заказов? Chill lang kumbaga. Sabay lang kami sa agos araw-araw Положение таких habang mas kinikilala pa namin ang isa't isa. Я на этих покрышках достатки не хватает. Kahit busy ako sa pag-aaral ko, kaya ko namang pagsabayin ang panliligaw ko kay Elise at ang pagfo-focus ko sa school. Все равно мы тут сидим. Ginagawa ko pang ang inspirasyon si Elise Рабочий at sa katunayan, mas naging maganda ang performance ko sa school simula nung niligawan ko si Elise. Handa akong maghintay para sa oo ni Elise kahit gaano pa katagal. Pero minsan, naiisip ko, sana dumating na ang panahon na matatawag ko ng girlfriend si Elise at malilabel ko na ang sarili ko bilang boyfriend niya. Naging totoo nga ako sa salita ko na kaya kong hintayin si Elise kahit gaano katagal. 2 taon na ang nakalipas simula nung niligawan ko si Elise at graduating na rin ako sa wakas. Kahit na mas busy pa ako ngayon sa school dahil may thesis, hindi ko pa rin hinahayaan na mawalan ako ng oras para kay Elise. Sa loob ng 2 taon na panliligaw ko sa kanya, ine-enjoy ko lang ang bawat oras namin na magkasama. Hindi ko siya pinipressure na sagutin ako dahil hindi rin naman ako nakakaramdam ng pressure. Kahit na may mga kaibigan akong nagsasabi na nag-aaksaya lang ata ako ng oras kay Elise dahil wala naman siyang balak na sagutin ako. Pre, ano pa hinahanap mo dito sa mall? Kailangan kasama mo pa ako? Di, alam mo, nagpasama ako sa'yo dito sa mall kasi titingin ako ng pangregalo kay Jaya sa anniversary namin. Boy, ba din talaga tama anniversary ah! Ikaw din naman, di ba? Uma-anniversary ka. Baka may anniversary. Anniversary bilang manliligaw. Pre, 2 years na. Di mo pa rin ba napapasagot yan si Elise? Ang hina mo naman. Ano ba namang klaseng diskarte yan? Ito talaga, oh. Alam mo, hinay-hinay lang dapat tayo, pare. Hindi ako katulad mo na pang mabilisan mga galawan, kaya yung iba mo mga naging jowa bago si Jaya, pang mabilisan lang din. Buti nga si Jaya, napagkatsagaan ka pa eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Ang tawag dun, pre, true love. Alam mo ba yun? Alam ko naman ang concept ng pagmamahal mo. Pero, nararamdaman mo ba? Nababastos ka. Ganyan ka ba talaga klaseng kaibigan? Hindi, joke lang. Baka mamaya maiyak ka na eh. Pero ano nga, kamusta na ba kasi kayo ni Elise? Ayos naman. Ganun pa rin naman kami. Nililigawan ko siya, manliligaw niya ako. Ramdam ko rin naman na may feelings naman siya para sa akin. Ako sigurado ako, mahal ko siya. 2 taon na rin naman eh. Alam mo, sa loob ng 2 taon, marami na ako nalaman tungkol sa kanya. Mas lalong lumalim na yung pagtingin ko sa kanya. Alam mo yun, naging pagmamahal na siya eh. Kaya para sagutin ko ang tanong mo, oo, alam ko ang true love. Ay, iba. Iba talaga. Iba, pre. Ang seryoso mo dyan sa sinabi mo. Hindi ko akalain. Ewan ko sa'yo. Minsan na nga lang akong gumanito, ginagawa mo pang katatawanan. Ewan ko sa'yo. Alam mo, ewan ko sa'yo kung bakit hindi ka pa nagtatanong man lang kay Elise sa loob ng 2 taon kung kailan kanya sasagutin. Kung may balak ba siyang sagutin ka. Kasi, ang tagal-tagal na ng 2 years, pare. Iba din yun sa gamo. Kung ibang lalaki yan, sumuko na. Ganun talaga eh. Ibang lalaki yun. Ako, seryoso talaga ako kay Elise. Pero wala ba nababanggit si Jaya man lang sa'yo? Kung wala man lang daw ba sinasabi si Elise tungkol sa akin ha? Wala bang ganon? Tapos, yan. Tapos ngayon magtatanong ka. Hindi ko rin maintindihan to minsan eh. Walang nababanggit si Jaya. Tsaka ayokong pakialaman yung diskarte mo, pare. Kaya lang kasi iba na yung 2 years, pre. Ako concerned lang ako sa'yo ha. Ayoko naman din kasing umasa ka sa wala. Hindi naman ako aasa sa wala, no?
may feelings rin naman si Elise para sa akin. Eh, paano ka naman nakasiguro? Pre, wala pa bang feelings yung nakikipag-holding hands? Yung minsan siya pa yung nauna mag-text sa umaga? Yung may pagkaklingi sa akin, ha? Yung nagsasabi na namimiss na niya ako? Eh, pinapayagan niya nga rin ako halikan siya sa noon kapag uuwi na kami tsaka hinahatid ko siya sa kanila. Sinabihan ka bang mahal ka? Oo! Narinig ko na sa kanya yung I love you. Hindi lang sa text, chat o tawag. Personal, Marcos, personal! Kaya hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit confident ako na sasagutin niya ako, di ba? Ano pre, gets ko naman eh. Gets naman kita kung bakit nagtitiwala ka sa mga nabibigay sa'yo ni Elise. Pero kasi, di ka ba nahihirapang magantay? Makukontento ka na lang ba sa ganyan? Kahit lalaki tayo, Lance. Alam mo, deserve din naman natin mahalin ng tama. Eh, wala naman ako mapapala kung hindi ako maghihintay. Tsaka ako yung nanunuyo, di ba? Bakit ako yung magde-demand? Baka mas lalong walang mangyari pag ganun. Ayoko ma-pressure si Elise sa pagsagot sa akin. Mas ayos na yung naghihintay ako ng matagal. At least, kapag sinagot niya ako, siguradong sigurado ako na mahal niya talaga ako. Doon ko talaga masasabi na worth it yung paghihintay ko. Eh, paano kung hindi ka pa rin sinagot sa huli? Eh di, at least, di ba? At least sinubukan ko. At least hindi ako sumuko. At least naparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sige. Alam mo, kaya kitang suportahan dyan dahil nakikita ko kung gaano mo kagusto si Elise. At may something din naman kayo. Pero, ang hindi ko lang kasi kayang suportahan yung magpapakatanga ka na lang para sa isang babae. Kahit sino pa yan. Nung nag-usap kami ni Marcos, dun ko na-realize na may point ka rin naman talaga siya. Na baka may mali kaya hindi pa ako magawang sagutin ni Elise kahit 2 taon na akong naliligaw. Sino nga naman ba ang lalaking kaya maghintay ng ganun katagal para sa isang babae? Sobrang bihira na nga ang mga ganong manliligaw sa panahon ngayon. Hindi kasi ako sigurado sa kung hanggang saan lang ako pwedeng mag-demand kay Elise. Ayoko kasing iparamdam sa kanya na nagmamadali ako dahil baka mas lalong walang mangyari. Baka mas lalo siyang mawalan ng gana na sagutin ako. Hindi naman ako nag-aalala sa nararamdaman ni Elise dahil pinaramdam din niya sa akin na gusto niya akong kasama at kausap. At may pagmamahal akong nararamdaman na nagmumula sa kanya. Siguro nga, dapat lang akong mas maghintay pa. Kung nakapaghintay na nga ako ng 2 taon, ngayon pa ba ako susuko? Nakabusog yung kinain natin, oh. Sarap. Lasang international. Yayamanin. Oo nga eh. Buti na lang talaga na try natin yun, no? Eh, teka. Kamusta naman pala yung thesis mo? Hindi ka naman ba nahihirapan? Ay, ayos naman. Kinakaya pa. Medyo magiging busy nga lang kami next week kaya niyaya na rin kita mag-weekend para makabawi man lang ako sa oras. Ay, ganun ba? Ayos lang naman. Kailangan mo naman eh. Saka kung kailangan mo ng tulong ha, sabihan mo lang ako. Baka hindi maitulong ako. Oo, wag na. Okay lang naman ako eh. Baka kasi maabala pa rin kita. Alam ko namang busy ka rin sa trabaho. Aba, okay lang naman sa akin. Basta kaya rin ang oras ko. No? Okay po, sabi mo eh. Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Mamimiss mo ako? Huh? Oh, ikaw ah. Ano naman? Bakit nakakahiya? Wala naman kaya ako sinabing gano'n. Sus, in denial po. Elise? Elise! Uy, girl! Kamusta? Long time no see, ha? Ikaw ang kumusta? Ang tagal na natin hindi nakikita. Ang busy mo masyado. Uy, Elise, boyfriend mo? Hello. I'm Lance. Actually, Friend ko, si Lance. Ha? Friend. Hello, Lance. Kumusta? Saan ka nag-work? Magkasama ba kayo ni Elise sa work? Hindi. Sa totoo lang, graduating student pa lang ako. Pero nag-shift kasi ako ng course, kaya ngayon pala ako gagraduate. Ganun ba? Ayos lang yan. Wala naman sa edad at tagal niyang pag-aaral eh. Ang mahalaga, nakapagtapos at nakakapagtapos. Yung iba kasi tatama rin na kung ganyan. Good luck! Advance congratulations na rin. Salamat ah. Wala yun, no? Totoo naman kasi. O siya, sige, mauna na ako ha. Baka nakakaabala pa ako sa inyong dalawa. Ano ka ba? Kahit kailan hindi ka naman magiging abala, girl, no? Parang ewan naman to. Pero mauna na talaga ako sa inyo at may inimit pa ako eh. Chat-chat na lang tayo ha. Lunch or dinner tayo minsan.
See you next time, Lance. Bye sa inyong dalawa. Ay, palagi nang pili ng sakayan papunta sa inyo, no? Kung nahahabaan ka, ayos lang naman na wag mo na akong samahan pa uwi. Ha? Ito naman, di naman mabiro, sinasabi ko lang. SKL, share ko lang, ito naman. Okay. Umilan na nga lang tayo. Ace, Hmm. okay na ba tayo? Pero kasi, sungit mo eh. Hindi mo ko masyadong miimik. Nagawa ba ako hindi mo nagustuhan? Wala. Pagod lang ako. Sabi mo. Sure ka ba? Oo nga. Okay. Bata ka lang kasi ako eh. Kasi, kanina naman nasa mall tayo, ayos naman tayo. Tawanan pa tayo. Tapos malambing ka pa. Kaso, pagkatapos natin makasilubong ang kaibigan mo. Bakit pa kasi ang daldal mo sa harap ng kaibigan ko? Sorry. Hindi ko naman alam na hindi pala ako pwede magsalita kanina. Sana sinabi mo man lang. Nakakainis kasi eh. Alam mo yun? Bakit dumaldal ka pa? Tapos sinabi mo pang graduating ka pa lang. Nakakainis eh. Teka, anong issue dun? Bawal ko bang sabihin na... Eh, yun naman yung totoo eh. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa sarili ko? Eh, napapahiya ako. Ako yung tinatanong niya kung sino ka, pero basta ka nalang papakilala ng sarili mo. Ano to? Kaya kinakahiya mo ako? Wala akong sinabing ganun. Pero parang ganun na rin yun, di ba? Alam mo, bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta hindi yun ganun. Ay, hindi mo nga ako naipakilala na maniligaw mo eh. Ano sabi mo? Kaibigan mo lang ako. Oh. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Friends naman talaga tayo, di ba? May magkaibigan man lagi magkahawak ang kamay ha? Yung pumapayag na halikan sa noo? Magkaibigan lang ba yun kung magtatampo parang girlfriend na? Pero magkaibigan pa rin naman talaga lang tayo. Dahil hindi pa kita sinasagot. Kaya hindi ko alam kung anong kinakagalit mo dyan eh. Bakit mo kasi ako kailangan i-deny? Hindi kita dine-deny. Ikaw lang yung nag-iisip niyan eh. Masyado ka lang nag-iisip ng kung ano-ano. Alam mo, hindi ko akalain maririnig ko ito mula sa'yo. Hindi ko alam na may ganyan ka palang nararamdaman sa akin, Elise. Alam mo, umuwi na lang tayo. Pagod na ako. Ang sakit pala na maiparamdam sa'yo ng taong minamahal mo na parang hindi siya proud na makita ng iba na kausap ka. Lalo na ng mga kaibigan niya. Pero ang mas masakit, yung sinampal niya ako na katotohanan na oo nga pala. Hindi pa nga pala kami kaya hindi pa ako pwedeng mag-demand sa kanya. Na dapat na matuto akong makontento sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa akin ngayon. Hindi ko maintindihan si Elise kung bakit ganun ang naging reaksyon niya sa akin at sa nangyari noong araw na yon. Wala naman akong ginawa at sinabing masama. Bakit ko ikakahiya ang sarili ko na graduating pa lang? Buti nga at hindi ako sumuko sa pag-aaral. Buti nga, tinutuloy kong abutin ang mga pangarap ko sa buhay. Minsan tuloy naiisip ko, kaya ba hindi ako magawang sagutin ni Elise sa loob ng 2 taon kasi estudyante pa rin ako hanggang ngayon. Ang sakit lang kung ganun. Pero naging okay pa rin naman kami ni Elise. Pagkatapos ng araw na yun, nagsorry siya sa akin at nagpatuloy pa rin ako sa panliligaw. Pero isang araw, Thesis to. Malibal na itong naririnig ko sa campus pero hindi pa rin ako tapos. Oras na, uwi na ako. Ba kasi makikita tong information na to? Bagal pa ng internet. Sabi naman, yun po talaga nagkasabay-sabay. At talagang may tumatawag pa na ganitong oras. Ayos din sa timing ah. Pag ito si Marcos lang, masasapa ko talaga yon. Wala. Sa inis pala. Hello? Lance? Nasaan ka? Ha? Nasa school. Naghahapit ako ng thesis ko eh. Bakit? May kailangan ka ba? May pupuntahan ba tayo? Ano? Kanina pa ako naghihintay dito sa trabaho ko. Akala ko bang susunduin mo ako ngayong araw? Nangako ka sa akin, di ba? Remember? Sabi mo last week na yun mo ako masusundo kasi tapos na yung revisions nyo. Ay, nga pala. Sorry. Sobrang sorry talaga. Nawala sa isip ko eh. Nagka-problema kasi kami kanina sa thesis. Nagpadagdag ng revision yung prof namin. Kaya nakalimutan ko. Hindi pa ako nakakalis dito sa school eh. Nandyan ka pa rin? Oo, sorry talaga. Hindi ko kasi maiwan to eh. Kailangan ko lang talagang tapusin tonight. Kaya
Baka hindi kita masundo ngayon. Bukas na lang, promise. Ay, nako. Huwag ka na nga lang mangangako kung hindi mo rin naman pala matutupad. Ilang beses na rin itong nangyayari. Ay, ako pa yung pinaghihintay tapos wala rin pala akong hinihintay. Bahala ka nga dyan. Elise! Ay, buhay! Bakit naman sobrang pinagsasabay-sabay naman yung mga nangyayari? Hindi, unahin ko muna tong thesis. Bukas na bukas si Elise naman. Elise, malapit na pala tayo sa bahay niyo, no? Oo nga. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari kagabi? Sorry talaga. Ano pa nga bang magagawa ko? Minsan lang naman yun eh. Hindi ko naman sinasadya. Minsan? Minsan? Anong minsan lang? Padalas nga ng padalas yung pagsasabi mong susunduin mo ako tapos hindi ka rin naman pala sisipot. Ending, hintay ako ng hintay sa'yo, lahat ng mga katrabaho ko nakauwi na, pero ako hindi pa kasi hinihintay kita. Tapos hindi rin naman pala ako susunduin. Alam mo, Lance, kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Pero dahil sa kakapilit mong susunduin mo ako parate, naghihintay pa ako. Pumapayag ka naman na ihatid kita, di ba? Tsaka maliligaw mo ako, Elise. Natural lang gagawa kita ng effort. Sa loob naman ng 2 taon na panliligaw ko sa'yo, ni minsan, hindi mo ba na-appreciate man lang yung mga ginagawa ko? Pero pinaghihintay mo nga ako eh. Yun yung issue dito. Huwag mo nga ibahin yung usapan. Gusto mo ba talaga yung usapan na paghihintay? O sige. Ako nga, 2 taon na ako naghihintay sa oo mo. Nanumbat ba ako? Nagtanong ba ako? Elise, ni minsan wala ka narinig sa akin. Alam mo yun. Lagi akong tinatanong mga kaibigan ko kung tayo na daw ba. Tapos kapag sinasabi kong hindi pa, lagi nila akong tatanungin kung bakit hindi pa. Wala akong masagot. Hindi ko alam kung may kulang ba Teka sa akin nga, o ano. Bakit parang nagdedeman ka na naman? Hindi pa naman tayo. Hindi pa naman tayo, pero kung umasta tayo, parang tayo na. Alam mo, kapag hindi kita nasusundo, nagagalit ka, di ba? Nagtatampo ka. Ang lakas mo pa magsabi ng I love it, I miss you. Tapos ngayon, sasabihin mo ako na parang nagdedemand ako, ha? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Bakit ba hindi mo pa rin ako sinasagot, Elise? Ano, may kulang pa ba sa akin? Sa loob ng 2 taon, may kulang pa ba? Ano ba? Anong label na ba natin? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sagutin mo na lang kasi, Elise. Ano, kinakahiya mo ba ako? Nahihiya ka ba kapag may nakakita sa'yo nakikipag-date kasi isang estudyante, ha? Na kapag lumalabas kayong dalawa, naka-uniform pa paminsan-minsan? Oo. Karamdam ako ng hiya dahil pakiramdam ko, responsibilidad din kita. Pakiramdam ko, kasama ka rin sa mga responsibilidad ko sa buhay. Kaya hinihintay ko makagraduate ka bago kita sagutin para mawala na lahat ng ganung pakiramdam sa akin. Kasi Lance, mahal kita eh. Mahal kita. Kaso nahihirap lang ako sa pakiramdam kong ganito. Bakit di mo sinasabi sa akin? Dahil nga ayoko masaktan ka. Pero nasasaktan mo na ako ngayon. At sakit-sakit na marinig sa'yo na kinakahiya mo ko dahil sa nag-aaral pa ako. Hindi naman ako bulakbol na estudyante ah. Sa katunayan, subsub nga ako sa pag-aaral kasi ayoko mapahiya sa'yo tapos ganito ha? Lance, tama na. Tama na. Tumigil ka na sa panliligaw mo sa akin. Ano? Ngayon pa, Elise? Ngayon pang ganito na ako katagal yung panliligaw ko sa'yo? Lance, I'm sorry. I'm sorry pero hindi pa ako handa. Wow! Wow, ibang klase ha? Ito lang pala yung mapapala ko sa loob ng 2 taon, ha? Elise, ano to? Nag-sayang lang ako ng 2 taon sa'yo, ganun ba, ha? Alam mo, sa mga ginagawa at mga sinasabi mong to, pinamumukha mo sa akin na hindi ako rapat-dapat mahalin, kaya wala rin ako napala kahit ang dami-dami kong ginawang effort. Lance, I'm sorry. Sana maintindihan mo. Sana hindi mo na lang ako pinaasa, Elise. Naghintay ako ng ganito katagal na panahon pero matatapos lang sa ganito. Ano to, ha? Paano ko ba iintindihin yun? Paano? Sabihin mo nga. Lance, ito yung nakakabuti para sa ating dalawa. Lalo na para sa'yo. Sabihin mo, ito nakakabuti para sa'yo. Ang selfish mo. Sana una pa lang sinabi mo kaagad na wala kang balak sagutin ako para hindi ganito kasakit. Sakit-sakit, Elise eh. Hindi na ba naging tayo pero bakit ganito kasakit? Paano ba? Paano bang mag-move on sa isang pag-ibig na hindi naman kayo nagsimulang dalawa? Na mahal nyo ang isa't isa pero hindi naman kayo talagang magkarelasyon. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Idagdag pa na ang sama-sama ng loob ko sa naging ending namin, Elise.
Ang unfair niya at hindi ko pa rin matanggap ang dahilan. Masama ba na magalit ako sa kanya ngayon? Masama ba na ako naman ang mag-demand ngayon? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Ano pa ba ang kulang ko? Pero kahit ganon, mahal na mahal ko pa rin si Elise. Gusto ko pa rin siyang ipaglaban, lalo na't patapos na ako sa pag-aaral ko. Magkakatrabaho na rin ako pagkatapos ng ilang buwan. Mas magiging better na ako para sa kanya noon. At may mapapatunayan na ako para sa kanya. Gusto ko siyang kausapin ulit at humingi ng second chance dahil ganun ko siya kamahal. Ang dapat ko bang gawin yun? Ganito pala kahirap mag-move on kapag ang tagal na ng pinagsamahan niyo. Ang hirap makalimot sa isang sitwasyon na hindi naman naging kami. Paano ba ang gagawin ko?